Magandang araw, Sir Casper. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, maging kayong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Alma. Ang ibabahagi ko sa inyo ay karanasan na hindi ko makakalimutan kailanman. Mananatili sa aking alaala habang ako ay nabubuhay. Third year high school ako nung mangyari ito. Siya ang first love ko na kailanman ay hindi ko nga makakalimutan, na magiging alaala ko nga habang ako ay humihinga pa. Bakasyon iyon, bale magta-third year high school pa lamang ako nun. Isang araw, may nangupahan sa katabing bahay namin. Pag-aari iyon ng isang byuda na ngayon ay nasa ibang bansa na. Safe naman ang nasabing bahay at hindi iyon katatakutan dahil wala pa namang namatay o ibinorol roon. Lumabas ako ng bahay noon. May bigasan kami sa bayan. Ang aking mga magulang ang nagtitinda roon. Nakita ko ang isang lalaki at babae na sa tansya ko ay kaedad lang ni nanay at tatay. May kasama silang binatilyo na kasing edad ko rin. Napatingin sa akin ang lalaki at tinititigan ako. May nararamdaman akong kakaiba nun. Kaya ang ginawa ko ay nag-iwas ako ng tingin at bumalik na sa bahay. Pagkapasok ko, mabilis pala ang pintig ng aking puso. Huminga ako ng malalim at nagluto na ng pananghalian. Hanggang sa sumapit ang hapon, lumabas muli ako ng bahay at nagpahangin. Nagtungo ako sa bukid di kalayuan sa amin. Sinamyo ko ang malamig na simoy ng hangin sa palayan. Nang sa walang ano-ano'y, "Mag-isa ka lang?" Nagulat ako nang makarinig ng boses sa aking likuran. Tumaas ang aking balahibo. Lumingon ako at nakita ang binatilyo na kalilipat lang. Nagalit ako dahil bigla na lamang siyang nanggugulat. Ngumiti lamang siya. Inabot niya ang kamay sa akin at nagpakilala. Alex daw ang kanyang pangalan. Nagpakilala na rin ako. Kabastusan naman kung hindi ko tatanggapin ang pakikipagkamay niya. Tumabi siya sa akin at nagtanong kung ilang taon na ako, sino ang mga magulang ko, paborito kong kulay at iba pa. Biniro ko pa siya noon kung ini-interview ba niya ako. Natawa na lamang siya. Hanggang sa nagkwento siya kung bakit lumipat sila sa aming lugar. Nagkaroon daw ng hindi pagkakaintindihan ang kanyang ama at lolo. Patungkol iyon sa lupa na pinag-aawayan ng mga kapatid ng kanyang ama. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata habang nagkukwento siya. Marahil hindi rin niya ginusto na umalis sa lugar nila. Hanggang sa hiniyaya ko na siyang umuwi. Ang sabi niya, susunod na lamang daw siya. At yun nga, nauna ako. Pag-uwi ko, ikunento ko iyon sa aking mga magulang. Napagalitan pa ako dahil baka mamaya kung saan mapunta ang pakikipaglapit ko kay Alex. Biniro ko pa nga sila na sobrang advance nila kung mag-isip. Hindi ba pwedeng kipagkaibigan lang ang tao? Hanggang sa sumapit ulit ang pasukan. Unang klase yon. Parehas pala kaming third year high school. Nilapitan ko siya at kinausap para hindi siya mailang. Kita ko ang mga tingin na ibinibigay ng mga kaklase ko sa kanya, lalo na ang mga babae. Napakagwapo niya. Hanggang sa sumapit ang recess time nun. Nagmerienda kami. Niyaya ko siyang magpunta sa kantin. Pinaupo ko siya sa isang mesa. Pumila ako sa counter para mag-order ng arroz caldo. Nang makuha ang order, bumalik na ako sa mesa at ibinigay iyon kay Alex. Halos matumba ang upuan nang tumayo siya. Para siyang nakakita ng multo sa itsura niya habang nakatingin sa arroz caldo.
Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Nang hindi ko yun tinanggal, tumakbo siya paalis ng kantin. Nagtataka ang mga naroon. Nang may dumating na kabatch ko, ibinigay ko sa kanila ang 2 arroz caldo, tsaka nagbayad sa tendera. Tumabas ako ng kantin at sinundan siya. Nakita ko siyang nakaupo sa upuang kahoy na gawa sa nara, na nasa ilalim din ng puno ng nara. Bawal sa akin ang arroz caldo dahil may sangkap roon na hindi ko pwedeng kainin. Tinanong ko siya kung anong sangkap na bawal sa kanya. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo lamang siya at umalis sa tabi ko. Ilang araw kaming hindi nagpapansinan ni Alex. Hanggang sa sumapit ang linggo ng araw, walang pasok. Nasa bukid na naman ako nito para magpahangin. Nang makarinig ako ng mga hakbang na papalapit, lumingon ako at nakita si Alex. Tumabi siya sa akin. Humingi siya ng tawad sa hindi niya pagpansin sa akin ng ilang araw. Nahihiya daw siya dahil tinanggihan niya ang pagkain na ibinibigay ko sa kanya. Tinanong ko naman kung anong meron sa arroz caldo. Nakatitig lamang siya sa akin. Biniro ko pa siya na baka matunaw ako. Hanggang sa, naniniwala ka ba sa aswang? Nagulat ako sa tanong niya. Totoo kayang may aswang? Tinanong ko siya kung ano ang mayroon sa aswang. Ngumiti siya tsaka tumalikod para umalis. Habang tumatagal, naging malapit kami ni Alex. Kapag kumakain kami, hindi ko siya binibigyan ng pagkain na may mga luya, bawang at iba pa. Naguguluhan man, hinayaan ko na lang. Hanggang sa isang araw, habang nasa palengke ako at namimili, narinig ko na nagchichismisan ang mga tendera ng isda. Meron daw aswang sa baryo. May nakita raw ang isang tendera na malaking ibon na lumilipad noong 12:00 ng gabi. Nalimpungatan kasi siya daw. Napakunot noon naman ako. Parang imposible naman ata iyon. Baka naalimpungatan ka lang. Sabi ng katabi niyang tendera. Itinanggi naman niya iyon. Kitang-kita daw niya iyon. Matapos kong makapagbayad, umuwi na ako ng bahay. Lumipas pa ang mga araw, mas lalo kaming naging malapit ni Alex sa isa't isa. Hanggang sa isang hapon na naman iyon. Walang pasok. Galing ako sa bayan nito dahil tinulungan ko sina nanay at tatay sa pagtitinda ng bigas. Pag Sabado at Linggo kasi ay maraming tao. Dumiretso ako sa bahay ni na Alex nito. Ang kanyang mga magulang ay tagabantay ng babuyan at manukan ng kamag-anak nila. Akmang kakatok na ako nang mapansin na nakabukas iyon. Ito ang unang pagkakataon na papasok ako sa kanilang bahay. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya akong pumunta ron. Kinabahan ako bigla. Huminga ako ng malalim at pumasok sa loob. May narinig akong kalansingan ng mga kubyertos sa bandang kusina. Baka naroon si Alex. Dahan-dahan akong naglakad para sorpresahin siya. Ngunit ako ang nasorpresa sa aking nakita. Paano ba naman? Kumain si Alex ng hilaw na karne. May dugo-dugo pa yon at mukhang sariwa pa. Hindi niya ako napansin dahil nakatagilid siya. Sarap na sarap siya sa kinakain na karne. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Kung aalis ba ako o tatawagin siya. Nang bigla siyang lumingon. Nabitawan niya ang hawak na karne.
Punong-puno ng dugo ang kanyang bibig. Napaawang ang kanyang labi. Alma, bulalas niya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Umiyak siya. Tinatanong ko kung ano ang nangyari at bakit kumakain siya ng hilaw na karne. Nagyuko lang siya ng ulo. Sabay sabi ng, "Aswang ako, Alma." Parang bomba na sumabog sa aking pantinig ang sinabi niya. Si Alex, aswang. Hindi ako makapaniwala. Dahil sa takot, tumakbo ako palabas ng bahay nila at umuwing tulala. Hindi ako nakakain noon at nakatulog ng gabing iyon. Nag-alala nga ang aking mga magulang. Tinanong pa nila ako kung masama ba ang pagkaramdam ko. Idinahilan ko na lamang iyon. Hindi muna ako pumasok kinaumagahan. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Hindi kaya aswang rin ang mga magulang ni Alex? Iyon ang tanong sa isip ko noon. Pagsapit ng tanghali naman ay dito na ako kumakain ng tanghalian. Nang may kumatok sa aming pintuan, tinanong ko kung sino iyon. Si Alex to. Nakatubili pa ako noon pero kalaunan, tumayo na ako para pagbuksan siya ng pintuan. Malalim ang mga mata ng lalaki. Nakaramdam ako bigla ng awa rito. Kaya pinapasok ko siya sa loob. Nagpaliwanag siya sa tunay na kalagayan ng kanilang pamilya. Hindi naman sila masasamang tao daw. Ang kinakain lang nila ay ang mga ligaw na hayop sa kagubatan. Medyo malapit naman iyon sa kanila. Ang kanyang lolo at lola ang nayanggaw habang nagpasalin-salin na iyon sa kanila. Sinabi ni Alex na hindi niya ako sasaktan. At ang mga sandaling iyon nga ay tinanggap ko siya. Inilihim ko sa aking mga magulang ang kanilang pagkatao. Inilihim ko sa aking mga magulang ang kanilang tunay na pagkatao. Makalipas ang ilang araw, parang walang nangyari na bumalik kami sa dati. May gusto na ako noon kay Alex. Hanggang sa isang hapon iyon, puro isang hapon. Nasa kubo kami ng bukid. Nagpapahangin muli. Hinalikan ako bigla ni Alex hanggang sa may nangyari sa amin. Hindi ako nagsisisi na ibinigay ko ang aking pure sa binata. Ginusto ko iyon kasi mukhang masarap naman. Gusto kita, Alma. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko siya. Napagdesisyon na namin na maging magkasintahan na. Makalipas ang ilang buwan, mabuti na lang at dinatnan ako. Kaya hindi nagbunga ang nangyari sa amin. Hanggang sa mabilis ngang lumipas ang mga araw, buwan at taon. Hindi namin namamalaya na gagraduate na kami. Marami ang nakakapansin sa pagiging close namin sa isa't isa. Mabuti na lang at hindi binibigyan iyon ng kahulugan ni nanay at tatay ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Nakikita ko rin siyang kumakain ng hilaw na karne. Kumukuha ako minsan sa ref namin at ibinibigay iyon sa kanya. Isang araw nga noon ay nakita ko siyang uminom ng dugo. Halos hindi ko siya matignan pero kalaunan, nasanay na din ako. Lumipas ang 2 buwan at graduation na namin. Balak na rin namin sabihin sa aming mga magulang ang relasyon namin. Ngunit hindi pa talaga kami handa. Hanggang sa may biglang sinabi si tatay. Anak, sa Maynila ka mag-aaral ng kolehiyo. Sabi ni tatay isang gabi habang kumakain kami ng hapunan. Nagulat ako at tutol dahil maiiwan ko si Alex. Nung unay sinabi ko na hindi ako sang-ayon. Ngunit mas maganda daw roon ang edukasyon. Lalo na't balak kong maging doktor. At naisip ko naman noon na hihintayin ako ni Alex.
Magsusulat naman ako sa kanya parati. 4 na taon lang iyon. Sabagay, mabilis lumipas ang mga taon. At yun nga ang napag-usapan namin ni Alex. Iiwan mo na ako? Tanong ni Alex isang hapon habang tumatambay kami sa harap ng kanilang bahay. Sa susunod na linggo na ang graduation namin. Sinabi ko na 4 na taon lamang ako at uuwi rito para maging legal na kami. Hindi niya ako pinansin noon. Alam kong nagtatampo siya. Masaya naman ako dahil binati niya ako sa graduation namin. Naging maayos na ulit kami noon. Payag na siya sa pag-alis ko dahil para rin iyon sa kinabukasan ko at sa magiging kinabukasan namin kung sakali lang. Naging maayos ang graduation namin sa high school. Dahil bawal sa aking mga magulang, inilihim ko na muna sa kanila ang relasyon namin ni Alex. Ngunit sa mga magulang ni Alex, sinabi na namin, nasa bahay nila ako noon. Tanggap mo ba kami? Tanggap mo ba si Alex? Tanong ng kanyang ama. Tumango ako at sinabi sa mata na tanggap ko si Alex. Lumambot ang ekspresyon ni Alex sa sinabi ko. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Hinawakan niya ang aking mga kamay at nagpasalamat. Dumating ang araw na aalis na ako sa amin para magpunta sa Maynila. Pero bago ang araw na yon ay niyakap ko ng mahigpit si Alex. Sinulit namin at may nangyari sa amin. Nakalimutan ko kung nakailang rounds kami. Nito pagdating ng araw na luluwas na ako ng Maynila, niyakap ko ang aking mga magulang bago pumasok sa loob ng bus. Habang nasa daan ako noon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa relasyon namin ni Alex. Kami pa rin ba hanggang sa huli? Hindi pa kasi uso ang cellphone noon. Tanging sulatan lamang ang komunikasyon ng mga tao. Lumipas ang ilang oras pagdating sa paupahan, nagsulat ako noon ng liham kay Alex. Ang usapan kasi namin noon sa loob ng 1 linggo ay isang padalang sulat. Sasabihin ang mga ginagawa para sa minsanan. Nung unang taon sa kolehiyo ko ay ayos naman ang komunikasyon namin. Umuwi ako noon sa amin at palagi kaming magkasama tuwing nandun ako sa probinsya namin. Walang naging problema sa komunikasyon namin ni Alex hanggang sa pagsapit ko ng ika-18 ng birthday o yung dibo ko na o sabihin na nating nasa legal na edad na ako. Dito ko na ipinagtapat sa aking mga magulang ang relasyon namin ni Alex. Nung una ay nagalit sila dahil inilihim ko iyon, pero kalaunan, tinanggap nilang nila iyon. Kalakip nito ay may kumakalat din na chismis sa aming baryo na may nakikita silang aswang kapag 10 oras na ng gabi sa kagubatan. Sa mga nangangahoy iyon ang galing sa kagubatan. Ayon sa mga ito, mabalahibo daw iyon. Matulis ang mga kuko at pangil. May mga mapupulang mga mata. Nagtaka raw sila dahil hindi lumaban ang aswang. Sa katunayan nga ay napuruhan daw nila iyon ang isa sa balikat. Ikwento sa akin ni Alex na ang kanyang ama ang nakita ng mga mangangahoy. Ayaw ng kanyang ama na manakit ng tao. Naroon sila dahil kailangan nila ng katahimikan. Nasanay na sila sa pagkain ng sariwang karne at dugo ng hayop. Iyon ang pamalit nila sa karne at dugo ng tao. Sinanay kasi sila ng kanilang lahi na iyon ang kainin. Mabuti na lang at nasanay sila sa pagkain ng hayop ng palihim nun. Kaya hindi na sila nahirapan na mag-adjust. Binilinan ko na mag-ingat na lamang sila. Mabilis lumipas sa mga taon, lockdown na tayo. 1 taon na lang, Alma. Gagraduate ka na. May galak na sabi ni Alex. Kasalukuyan itong tumutulong sa poultry ng kanyang tiyahin. Malayong kamag-anak ng kanyang ina.
Binibigyan din sila ng tiyahin ni Alex ng mga hayop para kainin nila. Minsan hindi sila kontento sa ibinibigay nito, kaya nagpupunta ang ama niya sa kagubatan para maghanap ng ibang klase ng hayop. Sir Casper, iba talagang nagagawa ng pag-ibig ano. Nagiging bulag ka sa sitwasyon. Ngunit kahit papano ang mahalaga, mahal mo siya. Handa mong gawin ang lahat para sa kanya. At sumapit ang araw ng aking graduation. Nagtataka ako dahil isang buwan nang hindi nagpapadala ng liham si Alex. Iniisip ko na lang no na baka nabisi siya sa trabaho. Imposible dahil ngayon lang ito nangyari. Nang bisitahin ako ng aking mga magulang, ang sabi nila ay busy nga ito. Hindi kasi ako umuwi noon dahil nabisi din ako. Pansin ko na parang may inililihim sila sa akin. Inasahan ko pa naman na dadalo sa aking graduation si Alex. Pero hindi siya dumating. Sinubukan kong maging masaya noon at ayaw kong masira ang graduation ko dahil wala si Alex. Uuwi naman ako noon eh. Nag-celebrate muna kami sa isang restaurant at kinabukasan ay umuwi na kami. Kaagad akong nagpunta sa bahay nila, pero sarado na iyon. Halos wala akong tulog noon kakaisip kay Alex. Tinanong ko si nanay at tatay kung nasaan na sila. Wala na sila anak. Umalis na. May nakakita na aswang silang mag-anak. Kaya bago pa man sila mahuli ng mga residente dito, tinulungan ko na silang makatakas. Malungkot na sabi ni tatay. Dahil sa narinig ko, nanghina ako bigla nun. Natutuloy raw ako. Hindi ko alam ang pakiramdam. Sobrang bigat na parang umaakit ang ulo ko sa ere. Iyon pala ang dahilan kung bakit hindi na siya nagpapadala ng liham. Kinagabihan noon ay hindi ako makakain ng maayos. Hindi ako halos makalabas sa kwarto. Ayaw kong makakita ng liwanag. At ayaw kong makita ang bahay na inuupahan nila Alex. Lalo lang akong nasasaktan tuwing naaalala ko ang lalaki. Iyak ako ng iyak noon na parang gumuguho na ang mundo ko. Grabe mga kaswang, mga kaibigan. Sobrang sakit. Talagang first time ko nasaktan ng gano'n. Nang nasa isip ko pa nga noon ay parang walang silbi ang buhay ko. Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang pag-iyak ko na yon. Kinabukasan, may ibinigay na sulat sa akin si tatay. Sulat galing kay Alex. Naiyak ako sa liham niya. Pero hindi ko nababasahin pa dito. Basta ang tumatak sa isip ko nun, ang pinakamasakit sa sinabi niya sa liham ay ang mga katagana. Hindi tayo para sa isa't isa. Aswang ako, tao ka. Tinanong pa ako ni tatay kung bakit inilihim ko sa kanila ang pagkatao nila. Humingi ako ng pasyensya. Sinabi ko na ayaw ko silang magalit sa akin. Gayunpaman, pinatawad nila ako. Makalipas lamang ang ilang buwan, nagtrabaho na ako sa Maynila. Paminsan-minsan ay umuwi ako sa probinsya. May bago nang nagrerenta ng bahay. Sobra pa rin akong nasaktan nun dahil matagal ang aming samahan. May mga bagay na hindi talaga para sa'yo, na aalis din sa araw na hindi mo inaasahan at magdudulot ng iyong lungkot at hinagpis sa buhay mo. Mga 2 taon ang lumipas noon, may nakilala akong isang lalaki. Siya si Joseph. Mabait at responsable. At nang umabot kami sa 3 taon, nagpakasal na kami. Sa ngayon ay may 2 na kaming anak at tahimik na namumuhay rito sa syudad. Kahit ganoon ang nangyari sa amin ni Alex, ayos lang. Mabait at responsable ang aking napangasawa ngayon. Marahil itinulot ng tadhana na hindi kami magkatuluyan.
dahil hindi ako para sa aswang. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Alma ng Bicol. Kumusta po, Sir Casper? At sa iyong masugid na tagapakinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Crispin. Ang istoryang ito ay matagal nang nangyari sa akin o bahagi na ng nakaraan. Naniniwala po ba kayo sa nilalang sa karagatan? Tulad ng sarena, syokoy, kataw, o uggoy sa dagat. Marahil hindi kayo maniniwala, pero nangyari po sa akin. At habang nabubuhay ako ay hindi ko makakalimutan. Isa na doon ang ibabahagi ko. Alam kong mahirap itong paniwalaan pero ito ang nangyari sa akin. Noong 1980, sa edad na 20 anyos, ang kwentong ito ay nagmula noong mamatay ang tatay ko. Kaya naiwan sa akin ang responsibilidad para buhayin ang mga kapatid ko at ang may kapansanan kong ina. Dahil pilay ang nanay ko, mag-isa kong tinaguyod ang pang-araw-araw namin sa pamamagitan ng pangingisda at pagtatanim ng gulay sa aming bakuran. Isang araw, umuulan po ng araw na iyon. Pero kailangan kong pumapalaot dahil wala po kaming kapera-pera. Wala kaming pambiling bigas. Minsan naman po kung wala talaga kamuting bagin ang kinakain namin. At ang ulam ay dahon din po ng kamote na kung tawagin ay nilaswa o laswa. Pero wala naman pong laman ang aming taniman. Tanging dahon lang ang mayroon, hindi rin kasi panahon. Kaya kailangan talagang mangisda. Sinuong ko ang malakas na ulan papunta sa dalampasigan. Wala naman daw pong bagyo at hindi maalon masyado. Kaya sa tingin ko ay okay naman. Pero nung nasa laot na po ako ay biglang lumakas ang hangin, dahilan para tangayin ang maliit kong bangka. Mag-isa lang ako nun at mukhang walang ibang mangingisda. At tuluyan pong tumaob ang bangka ko. Kasunod nun ay nawalan ako ng malay. Paggising ko ay nasa loob na ako ng isang kuweba. At mas lalo po akong nagulat nang mapansin ko ang isang magandang babae na nakatingin sa akin. Mayroon siyang mahabang buntot na kulay ginto. Ang dibdib niya ay natatakpan ng mga kabebe. Napakaganda niya pero hindi ko maiwasang matakot dahil sa buntot niya. Ako si Atasha. Isa akong magindara dito sa karagatan at ako ang nagligtas sa iyo sa kapahamakan, sabi nito. Salamat, pero kailangan ko na pong umuwi. Baka hinahanap na ako ng nanay at mga kapatid ko. Alam kong malaki ang pangangailangan mo. Nais ko sanang tumulong. Alok ng Serena sa akin. Hindi ako nakapagsalita dahil masyado akong nahihiwagaan sa Serena. Hindi ako makapaniwala na totoong may Serena. Ang akala ko lang kasi, kwento lamang sila na nababasa ko sa libro. Bibigyan kita ng mahiwagang kwintas ng pagyaman at panggagamot. Pero sa isang kondisyon, sabi ng Serena. Ano pong kondisyon? Naguguluhan kong tanong. Bibigyan kita ng kapangyarihang para may kakayahang manggamot at kayamanan. Pero pagkatapos ng 3 taon ay babalik ka rito para maging asawa ko. Anya.
Bigla akong napaisip, Sir Casper. Maganda ang ino-offer ni Atasha. Hindi na maghihirap ang nanay at mga kapatid ko. Pero kalayaan ko naman ang magiging kapalit. At kung hindi mo tutuparin ang kasunduan, kukunin ko ang isa sa mga kapatid mo. Sabi pa nito. Bawal kang makipagrelasyon sa iba dahil babawain ko pa unti-unti ang mga bagay na ibibigay ko sa iyo. Dagdag niya pa. Napatitig ako sa kanya. Maganda ito at kung sa mukha mo lang ito titignan, walang lalaking hindi magkakagusto dito. Para bang hinihigop ang pagkatao mo kapag tinititigan mo ang Serena. May kakaiba itong ganda na may ihalin tulad sa tao. Sige, papayag ako. Desperado kong sagot sa kanya. Pumayag ako noon para sa pamilya ko dahil sa gusto ko silang guminawa. Sila ang importante, hindi ang sarili ko. Kaya pumayag ako para sa gusto ng Serena. Bahala na kung anong mangyayari. Ang importante, guminhawa ang pamilya ko. Bago ako umalis noon, may binigay na kwintas ang Serena. Isang kakaibang kwintas na gawa sa perlas na kulay gold ang kulay noon. Palagi ko daw suotin iyon para sa katuparan ng mga gusto kong mangyari. At nang makabalik na po ako sa amin, ay iyak ng iyak ang nanay ko. Akala nila kung ano nang nangyari sa akin. Ewan ko ba. Pagkatapos po kasi noon, parang naging maswerte na kami. Muli akong pumalaot noong sumunod na araw at banye-banyera po ang mga nahuhuli kong isda. Ang iba ay binebenta pa namin para may pagkakakitaan. Hanggang sa isang araw noon, dumaing si nanay dahil sumasakit na naman ang mga paa niya. Kaya hinilot ko ang mga binti ni nanay at saglit na dinasalan ko iyon. Nawala ang pananakit ng paa niya at isa pa sa nakakamangha ay nang biglang nakatayo si nanay. Totoo ngang sinasabi ng Serena na maaari na akong manggamot. Dahil sa nangyaring iyon ay kumalat sa buong baryo namin, maging sa karatig lugar, ang paggaling ng nanay ko. Kuya Crispin, may paparating mukhang magpapagamot na naman. Saad ng kapatid ko sa akin. Muli akong lumabas para tignan ang sinasabi ng kapatid ko. At tama nga siya. May grupong paparating. May bulag at ang isa ay payat na payat. Simula kasi nang mabalitaan ng mga tao na nakapagpagamot ako, ay dinarayo na ako sa aming lugar. Himala namang gumagaling ang mga ito. Kunding dasal at masahe lang ay nakakapagsalita at nakakakita na kaagad sila. Hindi naman po ako tumatanggap ng bayad. Donasyon lang po ang tinatanggap ko. Basta 1,000. Di joke lang. At kung minsan ay prutas at kung ano-ano pang pagkain, tulad ng bigas at kung ano-ano pa. Pero napansin kong wala akong mapapala kung barya-barya lang ang matatanggap ko. Kaya nag-umpisa akong maningil sa mga taong dumadayo sa amin. Naging maayos ang buhay namin, Sir Casper. Hindi na po namin problema ang pagkain namin sa araw-araw. Gamit ang pera at panggagamot. Araw-araw po kaming dinarayo, hindi bababa sa 20 katao ang pumupunta. Nagkaroon na din kami ng mga bangka at lahat yon ay maraming nahuhuling isda. At himalang paunti-unting yumayaman kami. Pero patuloy pa rin ako sa panggagamot at kumuha naman ako ng mga tauhan para sa pangingisda. Biglang yaman kaya yata ngayon pare. Paano ka natututong manggamot? Aswerte ka rin sa pangingisda. Usisa ni Leonardo ang isa sa mga tauhan ko. Basta, nagising na lang ako, marunong na akong manggamot. Sabi ko na lamang. Hindi naman ito ng usisa pa.
kaya pumasok na ako sa loob habang sila Leonardo ay naglalagay ng mga isda sa icebox. 1 taon pa lang ang lumilipas pero malaki na ang pinagbago ng buhay namin. Kami na ang pinakamayaman sa aming baryo. May sariling lupa na kami at ilang kabuhayan. Nagpapatayo na kami noon ng bahay nang makilala ko si Carmela. Unang kita ko pa lang sa kanya ay gustong-gusto ko na siya. Naging magkasintahan kami ni Carmela nang hindi ko iniisip ang kahantungan. Nakalimutan ko ang pangako ko sa Serenang si Atasha. Hindi ko naisip na committed na pala ako sa kanya at bawal na bawal akong makipagkarelasyon sa iba. Subalit nagpasya na kaming magsama ni Carmela hanggang sa nagkaroon kami ng isang anak. Pero kasabay nun, ang unti-unting pagkalugi ng negosyo namin, ang pagkonti ng mga huling isda at halos wala nang nagpapagamot. Napansin ko din na para bang nag-iba ang kulay ng kwintas na bigay sa akin ng Serena. Naging kulay violet na iyon. Sa unang pagkakataon ay nagalit ako sa kwintas na nasa leeg ko. Kinuha ko iyon at hinampas sa sahig. Pero sadyang matibay ang kwintas. Hindi iyon nasira. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay para pumalaot. Bala kong kausapin ang Serena. Pagdating sa laot, tinawag ko ang Serenang si Atasha. Hindi ko mapigilan ang sama ng loob ko nang makita ko siya. Akala ko ba, yayaman ako ng dahil sa kwintas na to. Pero bakit parang binabawi mo ang mga bigay mo? Galit na bulyaw ko sa Serena. Hindi ka tumutupad sa usapan. Hindi ba't kasama sa usapan natin na huwag kang makipagrelasyon sa iba? Dahil nakalaan ka na sa akin. May nahon naman na sabi nito. Dahil sa sinabi ng Serena ay napagtanto ko ang mga nangyari, ang mga usapan namin noon. Nakaramdam ako ng inis sa kanya. Pero tama naman siya. Hindi ako tumupod sa usapan. Tuparin mo ang pangako mo sa akin. Dahil kung hindi, patuloy kayong maghihirap. At kung hindi ka susunod, isa sa mga kapatid mo ang kukunin ko. Kinabahan ako sa sinabi ng Serenang si Atasha. Hindi ako nakaimik noon. Hanggang sa pag-uwi ko ay dala-dala ko pa rin ang takot sa dibdib ko. Noon lang ako nakaramdam ng kaba at noon ko lang din na-realize na mali ang ginagawa kong pakikipagkasundo sa Serena. Hindi ko alam ang pipilian at gagawin ko. Mahal ko si Carmela, pero mahal ko din ang kapatid ko. Napaisip ako noon at tuwing nakikita ko ang anak ko at si Carmela, at sa tuwing nakikipag-usap ako sa kanila, ay biglang umiilaw ang kwintas ng Serena. Indikasyon na nagpapaalala ang Serenang si Atasha. Sa paglipas na mga araw, hindi ko alam kung paano sasabihin kay Carmela ang lahat. Kahit na nagtataka siya sa tuwing iniiwasan ko siya, maging ang anak namin, ay hindi ko na din iniintindi. Hindi ko magawa hanggat nasa akin ang kwintas ng Serena. Hanggang sa isang araw ay tinanong ako ni Carmela nang minsang hindi ko siya tinabihan sa pagtulog. Carmela, kailangan na nating maghiwalay. Kapag hindi kita hinihiwalayan, kukunin ng Serena sa akin ang kayamanan at ang kapatid ko. Sabi ko kay Carmela. Hindi ko mapigilan ang pagluha ko habang sinasabi ko iyon. Nakaramdam ako ng awa kay Carmela, lalo na nang hindi siya umimik. Alam kong nauunawaan niya ang ibig kong sabihin. Minsan ko nang sinabi yun sa kanya noon, pero parehan naming mahal ang isa't isa at hindi namin yun siniseryoso noon. At hindi rin namin sukat akalain na aabot sa ganito. Pagkagising ko kinabukasan, nagulat na lang ako nang wala na siya sa bahay. Umalis na si Carmela kasama ang anak namin.
Masakit sa akin yon. Nagsisi ako nang nakipagsundo ako sa Serena. Sana nakontento na lang na mahirap ang buhay namin. Kung ibabalik lang ang panahon, hindi ko na iyon gagawin. Masyado lang akong nasilaw sa pera at karangyaan. Muling sumagana ang buhay namin, ngunit hindi na ako nanggagamot. Inusig ako ng konsyensya ko sa tuwing naiisip kung paano ako maningil sa mga tao na ginagamot ko. Kulang na lang ay ibenta nila ang lupa at kalabaw nila para may ipambayad sa akin. Pakiramdam ko walang silbi ang buhay ko. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Nakakaramdam na ako ng inis at galit sa tuwing suot ko ang kwintas na bigay ng Serena. Kaya hinubad ko iyon at inilagay sa aparador. Subalit, nagising na lamang ako na nasa leeg ko na ulit iyon. Muli ko iyong tinanggal at inilagay sa ibabaw ng higaan. Ngunit sa tuwing nakakatulog at nagigising ako ay suot ko na ulit iyon, na ipinagtataka ko naman. Sa inis ko ay sumakay ako sa bangka. Pupunta ako sa pusod ng dagat at ibabalik na ang kwintas ng Serena. Ngunit hindi nagpakita sa akin si Atasha. Kaya tinapon ko sa dagat ang kwintas. Nang paalis na ako ay biglang lumakas ang alon, kasabay ng paglukso ng mga isda. Tinangay ako ng malaking alon patungo sa isang malaking kuweba. At alam kong iyon ang tahanan ng mga Serena, tulad ni Atasha. Hindi nga ako nagkamali, nandoon nga si Atasha. Hindi ka makakauwi sa inyo. Dito ka na mamamalagi simula ngayon. Ang usapan natin ay 3 taon. Wala pang 3 taon, Atasha. Sigaw ko sa kanya. Pero tumawa lang siya. Nagbago ang isip ko dahil sumira ka sa usapan. Huwag kang mag-alala dahil lalong yayaman ang pamilya mo. Wala akong nagawa ng ikulong nila ako, Sir Casper. Hindi ko na mabilang ang araw o maging ang buwan na lumilipas. Napagod na rin akong mag-isip kung paano ako makakaalis sa lugar na iyon. Puro isda at taong may buntot na isda ang nakikita ko. At iba pang lamang dagat. Sinusubukan ni Atasha na pagaanin ang loob ko sa pagbibigay sa akin ng kung ano-anong palamuti, ginto, at masasarap na pagkain at iba't ibang klase ng pagkaing dagat, pero hindi ko tinatanggap. Kakain lang ako kapag hindi si Atasha ang magbibigay sa akin. Minsan, mas gusto ko na lang mamatay kaysa mabilang sa uri ng mga Serena. Habang tumatagal ako doon ay napapansin kong hindi naman ganon kasama si Atasha. Nalulungkot siya kapag hindi ako kumakain ng maayos at kapag hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa hindi niya ako ikinukulong at hinahayaan niya na akong gawin ang gusto ko sa kuweba. Kaya madalas akong nasa labas at tinatanaw ang karagatan. Nai-imagine ko ang pamilya ko. Oras-oras ko silang naiisip. At hindi ko alam kung mangyayari pa iyon. Gusto mo bang umuwi? Nagulat ako nang umahon mula sa dagat si Atasha. Hindi ko inaasahan ang tanong niya. Tumango ako at hindi siya tinitignan. Mula ngayon, pinapalaya na kita. Pwede ka nang umuwi sa inyo. Malungkot na sabi nito sa akin. Doon ko na siya nilingon. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ng totoo si Atasha. Pero umaasa ako na sana hindi iyon panaginip lang. Dalhin mo ito sa pag-uwi mo. Sabi nito sa akin, sabay abot ng kwintas nito. Totoo ba to, Atasha? Hindi ka ba nagbibiro? Hindi ako makapaniwala ng araw na yon. Oo, kaya dalhin mo ang kwintas. Para sa'yo yan. Hindi ko na kailangang yumaman pa.
Kahit bumalik kami sa hirap basta magkakasama kami, masaya na ako. Hindi ko tinanggap ang kwintas. Ngumiti ang Serena sa akin pagkatapos nun ay kinumpas nito ang kwintas sa harapan ko. Kasabay nun ay mabilis akong tumalon sa tubig. Iyak mula sa mga kapatid ko ang nagpagising sa akin. Napagtanto ko na nasa dalampasigan pala. Kuya, akala namin kung ano nang nangyari sa'yo mula sa pangingisda. Saad ng nakababata kong kapatid. Nangisda ko? Nagtataka kong tanong. Ang tagal mong nawala, anak. Umiiyak na sabi ni nanay. Lalo akong natuwa nang makita kong tumatakbo papalapit sa akin ang aking mag-ina na matagal ko nang pinananabikan. Sama-sama kaming bumalik sa bahay. Gayon na lang ang pagtataka ko nang makita ang dati naming kubo. Dito tayo nakatira? Kunot noo kong tanong. Oo kuya, wala naman ipinagbago, mahirap pa rin tayo. Simula nang mawala ka parang mas lalo kaming naghihirap. Kaya si nanay napilitang magtrabaho sa bayan para may maipakain sa amin. Takang-taka ko. Paano nangyari yon? Ibig sabihin, hindi totoo ang pagyaman namin dahil sa kwintas. Pero bakit totoong may asawa at anak ako? Iyon ang mga katanungan sa isip ko na hindi ko alam kung paano mabibigyan ng kaliwanagan. Maging ang nanay ko ay nananatiling nakakalakad. Muli ay naging normal ang buhay namin. Simpleng buhay. Pagtatanim ng kamote sa paligid at pangingisda. Minsan may huli pero madalas wala. Hindi ko alam kung sinasadya ba yun ng Serena o hindi. Pero ganoon naman talaga ang pangingisda. Paswertehan lang. Ngunit hindi ko hinayaang maghirap kami ng sobra. Mas sinipagan ko pa. Lalo na ngayon na may sarili akong pamilya. Lahat ng pinagkakakitaan ay pinasok ko. At kahit paano ay naging maayos ang buhay namin. Hindi ako tumigil sa pagpapalaot. Malaking bagay na kasi iyon para sa pagkain at may maibenta ako. Isang araw, napansin kong masaya si Leonardo, ang kapwa ko din mangingisda. Napakarami nitong huling isda, samantalang ako ay 3 piraso lang nun. Hindi rin ito naalala na minsan na siyang nagtrabaho sa akin. Marahil ganun ang epekto ng kapangyarihan ng Serena dahil maging ang pamilya niya ay walang maalala, pati buong nayon. Mukhang siniswerte ka ngayon, Leonardo ah. Puna ko sa kanya. Swerte sa buhay ko itong kwintas na suot ko. Sagot ni Leonardo habang inihimas ang kwintas. Nagulat ako dahil ang kwintas ay katulad ng bigay sa akin ni Atasha. Kanino galing yan? Tanong ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo pare. Sagot ni Leonardo. Inalok niya ako ng isda pero hindi ko tinanggap. Kitang-kita ko ang saya kay Leonardo habang pinagmamasdan ko siya. Ganon ang mga ngiti ko noon. Ngiti na may ganid at uhaw sa kayamanan. Sa paglipas ng panahon, nang dahil sa pagsisikap ko ay naging maayos naman kahit papano ang buhay namin ng pamilya ko. May malawak na kaming gulayan na binebenta namin sa palengke. At isang balita na ang inaasahan ko na, ang pagkawala ni Leonardo. At ang bali-balita ay nalunod daw ito. Marahil kinain na ng isda, kaya hindi na natagpuan pa ang katawan. Ngunit iba ang nasa isip ko. Kinuha na ito ng Serena. Kaya sa mga nakikinig ngayon, shh, huwag kayong maingay ha. Baka madamay kayo. Sa kasalukuyan, ang pamilya ni Leonardo ang pinakamayaman sa aming lugar. At hindi na bumalik pa si Leonardo.
Marahil tinanggap na nito ang kapalaran kapalit ng kayamanan. Alright. Hanggang dito lang, Sir Casper, ang kwentong ito. Maraming salamat po. God bless and more power sa channel mo. Muli po, ako po si Crispin ng Bohol. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Red. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2015 sa isang bayan sa tabing dagat. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng lugar. Dahil kilala po talaga ang baybayang ito. Dahil sa mga serena na basta na lang lumilita pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Lingid sa kaalaman ng marami, may mga bagay akong tinatago na hindi alam ni Numan. Wala akong pinagsabihan ng aking sekreto. Kahit ang kasintahan kong si Jenny ay hindi alam ang taglay kong lihim bilang isang antingero. Hindi ko na sinabi ang tungkol doon sa takot na baka may mga taong huhusgahan ako dahil lang sa kakayahang taglay ko. Mahal na mahal ko si Jenny. Siya ang buhay ko. Kaya kapag nawala siya, huwag sana akong mamatay. Ayaw kong maglaho sa kanyang mga mata ang pagmamahal na dati na ay nakikita ko sa kanyang mga mata. Alam kong kahit nagmamahalan kami ay tinitingala niya pa din ako bilang isang lalaki na nakahanda siyang ipaglaban ni Numan. Hindi kagaya ng ibang love story ang mayroon kami ni Jenny. Kakaiba ang aming pinagdaanan noon. Isa siyang biktima ng mga sindikatong minsan nang nananalasa sa aming lugar. Biktima siya ng karahasan. Kadalasan kapag wala ng silbi sa isang sindikato ang mga taong kanilang pinakikinabangan, pinapatay na nila ito at tinatapon sa dagat. Dito nagtagpo ang landas namin ni Jenny. Gabi iyon nang magtungo ako sa laot para mangisda. Wala akong ibang hiling kundi ang makakuha ng maraming huli para maibenta sa merkado. Hindi ko alam kung swerte ba ako umalas ng gabing iyon nang muntika nang tumaob ang aking dimotor na bangka dahil sa dumaang yate sa aking kinaroroonan. Akala ko tatambay doon ang yate pero nagkamali ako. May itinapon silang bangkay sa lugar na iyon. Pagtingin ko, katawan ng isang napakagandang babae. Kinilabutan ako sa kanilang ginawa lalo na't mabilis na sumibat ang yate at nawala na lang na parang bula. Nakalayo na nga ang salarin ngunit hindi pa din mapawi ang aking takot habang pinagmamasdan ang katawan ng babae na hindi ko alam kung bakit kusang lumulutang sa tubig. Pilit kong inabot ang bangkay para lamang magulantang nang may umahon ding isang nilalang sa dagat na alam kong hindi naman kasama ng itinapo na bangkay kanina. Isang nilalang na hugis at kawangis ng tao pero may buntot ng isda. Nakita ko kung paano niya halikan sa labi ang babae na sa isang iglap. Nagsisigaw ng mapagtantong malulunod siya sa tubig dahil natuklasan niyang nasa gitna siya ng karagatan. Halos magmakaawa siya sa akin para lang isakay sa bangka ko. At aaminin ko, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kakaiba sa isang babae. Kahit hindi ko kilala ang estranghera, ay humanga ako sa kanya. Pero nang aabutin ko na siya, galit na humarap sa akin ang serena. Aniya, pagmamay-ari na niya ang babae, kaya maggagawa na niya ang lahat ng nais niyang gawin dito.
Hindi ko alam kung ano ang nakain ko at bigla ko siyang hinamon sa isang labanan. Isang labanan na alam kong kamatayan lang ang kahahantungan kung isa lang akong normal na taong walang ibang alam kundi ang magmalaki, magmayabang at magmatapang. Katulad sa mga martis na hindi umaamin ng kasalanan. Oh yeah. Pero hindi alam ng Serena na isa akong antingero. Bata pa lamang ako ay may ibinigay na sa aking kakaibang perlas ang aking ama. Ang masakit pa doon, hindi lang niya ito basta ipinasuot sa akin, kundi inilibing niya sa palibot ng aking leeg. Ito ay kwintas ng isang Serena na ayon sa kanya, pagmamay-ari naman ng aking ina. May kakayahang makahinga sa ilalim ng tubig ang kung sino mang may suot nito. Ang taglay na lakas ng Serena ay taglay ko din, kaya walang sino man ang pwedeng manlamang o manakit sa akin. Dahil pwede itong ikapahamak ng kahit na sinong may magbabalak ng hindi maganda sa akin. Dahil sa narinig ng Serena na paghamon ko sa kanya, ngumisi siya. Isang nakakasindak ng ngising siguradong magbibigay ng bangungot sa lahat nang may binabalak na hindi magandang laban sa kanya. Hindi na ako naghintay pa ng hudyat, basta na lang akong tumalon sa dagat, kasabay ang pagtili ng babaeng bangkay na ngayon ay nabuhay na. Dahil sa kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Serena. Lingid sa kaalaman ng mga tao, ang mga nilalang na nakatira sa dagat ay maraming kakayahan na hindi inaasahan. Mas makapangyarihan pa sila sa mga engkanto. Iyon po ang totoo. Nakipaglaban ako sa Serena habang pinananatili ang aking paninindigan na gusto kong kunin ang babaeng bangkay sa pangangalaga niya. Ako naman ang unang nakakita rito. Kaya wala siyang karapatang kunin ang babae sa akin. Nagtagisan kami ng lakas. Kahit na pakiramdam ko ay nakakalika na kami ng malalakas na alon. Naririnig ko ang nagmamakaawang sigaw ng babae. Kaya nagmamadali kong tinapos ang laban. Kaagad kong nagawa ng paraan ang Serena na matanggalan ng kaliskis. Ito ang palatandaang pagmamay-ari ko na din ang Serena. At magiging tagapagbantay na siya kapag nasa dagat kami. Yumuko ang Serena sa akin bilang paggalang. Ako man ay nagpasalamat nang sabihin niyang ipagkakatiwala na niya ang babae sa akin. Dahil dito, otomatikong humupa ang malalakas na alon. Muling namayapa ang malamig at malawak na karagatan. Napahinga din ako ng malalim. Buong akala ko talaga ay mapapahamak na ako. Mabuti na lang at nagawan kong talunin ang Serena. Matagumpay kong nauuwi ang babae na nagpakilala sa akin bilang si Jenny. Napakaganda niya. Maputi at banyaga ang muka. Kaso lang para siyang natitigilan kapag tinatanong ko kung saan siya nagmula. At bakit humantong ang mga sakay ng yating iyon na tinapon siya sa dagat. Aminado ako na masyado siyang misteryosa. Pero ayaw ko namang ipamukha sa kanya na tila may ginagawa siyang hindi kaaya-aya para magduda siya sa sarili niya. Mula noon, inalagaan ko si Jenny at naging parte na ng buhay ko. Ingat na ingat din ako na maalala niya ang gabing nakipaglaban ako sa Serena. Ayaw kong malaman niya na ako man ay may kapangyarihan ding kagaya sa Serena at hindi ko na ito maiaalis sa akin dahil sa kwintas ng Serena na nakabaon na sa katawan ko. Hindi ko na ito matatanggal pa. Malamang humalo na ito sa dugo at sa laman ko. Dahil sa marupok ako, nagkagusto ako kay Jenny. Binata ako at sa tingin ko ay magkasing edad naman kami.
Isa pa, wala akong ibang nakikita kundi siya lang. Ito marahil ang naging dahilan kung bakit lumakas ang loob ko at nagtapat sa kanya ng pag-ibig na kanya namang tinanggap. Minahal namin ang isa't isa ng sobra. Kaso lang, may nalaman akong tungkol sa lihim na pagkatao ni Jenny. Hindi siya normal na tao. Nagpaalam lang ako na aalis saglit para magpunta sa tindahan ng mga sandaling iyon. Hindi ko naman nakalaing susundan niya ako at may gagawin pala siyang hindi maganda ng gabing iyon. Ito ay ang sugo ng kanyang tunay na pagkatao habang nakatingala siya sa langit at nasisinaga ng liwanag ng buwan ang kanyang buong katawan. Nakauna siyang nakaabang sa aking daraanan. Habang naglalakad ako, ay may naririnig na akong huni, ngunit hindi ko na pinansin ito. Kasi akala ko pang gabing insekto lang iyon. Hindi ako kaagad nakagalaw nang makita si Jenny na animoy sinasapian at nagwawala sa gitna ng kalsada. Halos punitin niya ang damit ko nang makita niya akong papalapit sa kanya. Gustuin ko mang iwasan siya ay hindi ko magawa. Hindi ko kayang ipahamak ang aking minamahal. Kaso lang hindi ko matanggap ang pagkataong inililihim niya sa akin. Isa siyang aswang. Ilang sandali lang kay bilis niyang nagtatatakbo padalahong sa akin. Para siyang asong gutom na mananakmal habang tumutulo na ang kanyang madulas at malansang laway. Na kaya natataranta ako sa kung ano ba ang dapat kong gawin. Mangyak-ngyak na lumingon ako sa paligid at namataan ang isang kanal sa gilid. Kaya nagmamadaling inahanda ko ang aking kamay sa ere. Inaangat ko ito. Umangat din ang tubig at sumaboy sa kanya. Nagwala lalo ang aswang at galit na binalingan ako. Pero ano ba ang magagawa ko? Hindi ko siya kayang pagbuhatan ng kamay, lalo at ako lang ang nakakatanda sa mga nangyari ng mga sandaling iyon. Nanginginig ang aking kalamnan o nang beses kong makakita ng aswang sa tanang buhay ko. At hindi ko lubos akalaing pagkakainteresan pa talaga akong saktan kahit na minamahal niya ako. Alam kong malakas siya kaya ang ginawa ko ay inuumang sa kanya ang kamay ko. Sa pagkakataong iyon, may nakalutang ng tubig sa palad ko at inisip ko na magiging isa itong matulis na yelo. Walang babalang sinugatan ko siya sa kanyang braso para manumbalik ang kanyang diwa dahil alam ko ang isang aswang ay hindi talaga kontrolado ang kanilang sarili. Umatungal si Jenny tsaka dahan-dahang tumingala sa langit. Napamura ako nang mapatingala na din ako at mapagtantong nawawala na ang liwanag ng buwan dahil natatakpan ito ng makakapal na ulap. Sa pagkakaalam ko, mas malakas ang mga aswang kapag kabilugan ng buwan. Pero kapag nawawala ang buwan ay nababalik sila sa dati nilang anyo. Sabi kasi ng aking mga nakakatandang kaanak, ang mga aswang ay binigyan ng kapangyarihan na magbago ng anyo at lumakas sa tuwing sumasapit ang gabi. Sinamantala ko ang pagkakataon na makaalis. Ayokong maabutan niya sa ganitong itsura. Kapag nalaman niyang alam ko na ang lihim niya, malamang kamumuhian na naman niya ang sarili niya. At alam kong isa ako sa mga taong may malalaking ambag dahil sa nadiscover niya. Nagtago ako sa madilim na bahagi ng kakahuyan at hindi na nag-ingay pa. Alam kong pwede niyang maamoy ang pasyensya ko, pero kailangan ko talagang magtago. Nagulat ako nang muling lumitaw ang maliwanag na buwan. Nasaksihan ko kung paano siya nagbago ulit ng anyo. Mula sa kanyang kalahating aswang na mukhang patungo sa pagiging isang nakakahindik na nilalang. Gusto kong umiyak sa nangyari sa kanya. Napagtagpi-tagpi ko ang dahilan kung bakit siya tinapon ng mga tao sa yating iyon. Habang tinititigan ko siya, dinudurog ang aking puso. Ang kanyang buhok na basta na lang nagkaroon ng buhay, kabilang na ang paglawit ng mga may kahabaan niyang dila. Tila sawa na kayang lumingkis kahit gaano pa kabangis.
Ang kanyang kuko naman ay kasing talas ng kanyang pangil na hindi ko alam kung paano nga ba tumubo. Basta ang alam ko, mas nakakahindik siyang pagmasdan habang pinagmamasdan ko siya sa malayo. Parang hindi na siya si Jenny, ang babaeng aking minamahal. Nag-iba na ang tingin ko sa kanya. Mas lalong nakakatakot at nakapagbibigay ng bangungot sa aking buong pagkatao. Dito na ako nanghihinang napasalampak ng upo at ikinalma ang sarili. Hindi ko na mapigilan ang pagdaloy ng nerbyo sa buong katawan ko. Kabadong-kabado talaga ako. Hindi ko tuloy malaman kung ano, buhay pa ba ako o baka naman kaluluwa ko lang ang nagtatago. Pero yung katawan ko ay naiwan pala sa aking pinagtataguan. Alam kong hinahanap ako ni Jenny, pero mas pinili kong wag na talagang magpakita sa kanya. Nang makita kong paalis na siya sa lugar na iyon, malungkot na umuwi ako sa aming tahanan. Hinintay ko siya para mag-usap. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang totoo tungkol sa kanya. Oras na para magtapat siya sa akin. Hindi naman pwedeng basta na lang niyang kalimutan ang nangyayaring ito. Lalo na't inatake niya ako sa katauhan niyang aswang. Hating gabi na nang dumating si Jenny, kagaya ko. Malungkot din ang kanyang muka. Alam kong may naaalala siya tungkol sa akin pero kapag pinalagpas ko ang bagay na ito, alam naming dalawa na magkakasiraan na kami. Naramdaman niyang hinihintay ko siya kaya namumutlang napaupo siya sa katapat ng inuupuan ko. Namamaga ang mukha niya sa labis na paggiyak. Walang ganang tinignan ko siya, sabay sabing saan siya galing. Sinagot naman ako ni Jenny. Anya, hindi na daw ako dapat magtaka kung saan siya galing. Dahil nagkita na kami kanina. Hindi ako nakasagot. May punto naman siya. Nagkita nga kami kanina. Kaya naman malungkot na hinarap ko siya. Tsaka tinanong kung bakit siya nagsinungaling sa akin. Bakit hindi niya sinabi kung ano ang totoo? Bakit kailangan niya akong paglihiman? Anya, hindi na daw niya dapat ako pinagkatiwalaan. Ako daw ang sumira sa pangakong ibinigay niya sa mga tao na umaasa sa kanya. Isa siyang aswang na nakalaban sa mga mamamatay aswang sa kabilang ibayo. Sabi niya sa mga ito na kapag natalo siya at namatay ay kailangan siyang itapon sa dagat. Ngunit ang mangyari ngayon ay binuhay siya ng isang sarena. Nakatagda siyang manatili sa dagat, ngunit dahil sa panghas ako, itinago ko siya sa karamihan at inaring sa akin. Ngayon, naganap muli ang sumpa. Kahit ayaw niya, magiging aswang siya ulit pagsapit ng takdang panahon. Masakit man pero kailangan daw na pakawalan ko na siya. Mananatili siyang aswang habang buhay lalo na kapag hinayaan ko siyang mamuhay dito sa lupa. Kailangan gawin ko din ang sumpa kahit pa masakit ito para sa akin. Kasi balang araw, siya din daw ang papatay sa akin. Umiling ako at sinabi kong hindi ko kayang gawin ang gusto niya. Kaso lang, nagulat ako nang biglang magbago na naman siya ng anyo. Sa pagkakataong ito, mas mabagsik at mas nakakatakot. Hindi ko na tuloy alam kung ano ang aking gagawin. Natatakot ako na kapag mawala siya sa akin ay hindi ko na din gugustuhin pang mabuhay. Pero positibo si Jenny. Siya pang nag-abot sa akin ng punyal na yari sa pilak. Aniya, iyon lang daw ang makakapagpapatay sa kanya. Nanginginig na tinanggap ko ang kanyang ibinigay na patalim. Masakit man. Pero mukhang tanggapin ko sa aking sarili na hindi ko namamahalin pa si Jenny. Walang babalang sinaksak ko siya. Kasabay niya ng pagliliwanag ng kwintas ng Serena na nakabaon sa aking katawan. Para bang may tinatanggal na sumpa kay Jenny. Hanggang sa ang nakakatakot yung itsura ay nagbalik na naman sa dati. Naging isa na naman siyang magandang babae.
Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya mabubuhay pang muli. Ang kanyang katawan ay naging tuyot na, kagaya ng dahon, at wala ng pag-asang bumalik pa sa dati. Malungkot na isinakay ko siya muli sa aking bangka at dinala sa laot. Alam ko, mas magiging maayos ang kanyang kalagayan doon. Ayoko mang aminin. Kaya naman nang dumating na ako sa gitna ng karagatan, tinawag ko ang serenang bumuhay kay Jenny. Nagulat ako nang makitang hindi na siya naging kasing sigla kaysa noong una kong nakita. Isinatinig ko ito sa kanya at sinabi niya sa akin na ito ay dahil binuhay niya si Jenny. Ngunit inihiwalay ko ito sa kanya. Kung hindi ko na ibalik ngayon ang katawan ng babaeng minamahal ko, baka huli na ang lahat at tuluyan na din siyang nawala sa mundo. Nagulat ako nang magsanib ang dalawa nilang katawan sa pamamagitan ng liwanag. Sa isang iglap, nabuhay muli si Jenny sa katawan ng isang serena. Hindi ko maiwasang mamangha subalit sadyang mahiwaga nga naman ang mundo. Maraming lihim na kailangang itago. Kaya hindi ko na inungkat pa ang katotohanan sa pagbuhay ng serenang iyon kay Jenny. Na naging serena nga pero hindi na maalala ang nangyari sa kanya. Nang umalis ako, may pinabaon siya sa akin. Isang kwentas na ipinabibigay niya sa magiging anak ko. Sana maalala din niya ang lahat pagdating ng panahon. Nangilabot ako nang matanggap ang kwentas. Katulad ito ng ipinamana sa akin ni tatay. Naisip ko, kagaya din ba ng naranasan ko ang nangyari kay tatay noon. Sa palagay niyo, kayo na ang humusga. Maraming salamat po sa pakikinig kasi hanggang dito na lang ang kwentong ito. More power po sa inyong channel. At God bless. Sana magkaanak ako. Alright.